Kumusta po kayo, mga kaibigan ng puso? Ako po si Mia at maligayang pagbabalik sa Hinahon, ang ating munting espasyo para sa mga kwentong tumatatak sa isip at damdamin. May mga sugat na hindi nakikita ng mata, mga sugat na mas malalim pa sa anumang hiwa. Paano kung ang mismong taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo, ang siya palang wawasak nito? Wala ka nang babalikan dito, Astrid. Pumirma ka na lang. Napatigil ang mundo ni Astrid. Ang mga salitang iyon, binitawan ng kanyang asawang si Ramon, ay parang kulog na bumasag sa katahimikan ng kanilang tahanan. Hindi niya marinig ang sarili niyang paghinga. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng kanyang puso. Mabilis, malakas, masakit. Sa ibabaw ng mamahaling lamesang gawa sa narra, idinulas ni Ramon ang isang folder. Ang lamig niyon ay tila gumapang sa balat ni Astrid. Kahit hindi niya ito direktang hinahawakan, hindi siya makapagsalita. Ang mga tanong ay namuo sa kanyang lalamunan, ngunit walang boses na lumalabas at mula sa kanilang kwarto. Lumabas si Clarice. Suot ang puting roba ni Ramon. Si Clarice, ang matalik niyang kaibigan, ang tinulungan niyang makapasok sa kumpanya, ang itinuring niyang kapatid. Nakayuko ito, hindi makatingin ng diretso sa kanya, ngunit sapat na ang nakita ni Astrid para gumuho ang lahat. Ramon, anong ibig sabihin nito? Sa wakas ay nagawa niyang itanong, basag ang kanyang boses. Clarice? Tumingin si Ramon sa kanya. Walang emosyon, malamig. Tila ba isa lang siyang estranghero. The papers, Astrid. It's a divorce settlement. I've been very generous. Divorce? Halos pabulong na, sabi ni Astrid. Bakit? Isang mapaklang na ngiti ang gumuhit sa labi ni Ramon. Let's be practical. Hindi na ito nagwo-work at may iba na ako. Ang mga mata ni Astrid ay napako kay Clarice, na ngayon ay nakatayo sa likod ni Ramon. Tila naghahanap ng proteksyon. Nagsusumamo ang mga mata nito. Ngunit para saan? Para sa awa? Para sa pag-unawa? At ang bahay sa Cebu? Nanginginig na tanong ni Astrid. Ang bahay na pamana pa ng kanyang mga magulang, ang kaisa-isang yaman na itinuring niyang tunay na sa kanya. Isinangla ko yon para sa kumpanya mo. It was collateral. Simpleng sagot ni Ramon. And I've already transferred the ownership. It was a practical business decision. Parang sinampal si Astrid ng 1,000 beses. Ang bahay, ang alaala ng kanyang ama, wala na rin. Ipinamigay, ipinagkanulo. Hindi. Umiling-iling siya at nagsimulang tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Ramon. Tapos na, Astrid. Tumayo si Ramon at nagbigay ng senyas. 2 security guard na hindi niya kilala ang biglang pumasok mula sa pintuan. Anong ginagawa niyo? Natatarantang sabi ni Astrid. Umalis ka na. Utos ni Ramon. Wala ka ng gamit dito. Your things will be sent to you. Ramon, pakiusap. Ngunit hindi na siya pinakinggan. Hawak na ng mga gwardiya ang kanyang mga braso. Walang awa siyang kinaladkad palabas ng sarili niyang pamamahay. Habang siya ay nagpupumiglas, ang huling nakita niya ay ang mukha ni Clarice, isang halo ng tagumpay at awa. Isinara ang malaking pinto sa harap niya. Isang malakas na kalabog ang nagpahiwatig ng katapusan ng lahat. Nakatayo siya sa bangketa, sa labas ng gate, na dati masaya siyang umuuwi. Dala lang niya ang kanyang handbag. Sa loob, habang nanginginig niyang kinakapa ang kanyang telepono, sumabit ang kanyang mga daliri sa isang lumang keychain. Ang keychain na hugis araw, regalo ng kanyang ama, simbolo ng kanilang tahanan sa Cebu. Nagsimulang pumatak ang ambon, unti-unting lumalakas, na tila nakikidalamhati sa kanya. Malamig, basa, nag-iisa. Sa gitna ng lahat umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang pangalan ang lumitaw. Nanay Elena is calling.
Napatingin siya sa screen. Ang kanyang ina. Paano niya sasagutin ito? Anong sasabihin niya? Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi alam kung sasagutin ba o hahayaan na lang maglaho ang kamo. Ang tawag, tulad ng paglaho ng kanyang buhay. Hindi niya sinagot ang tawag. Paano niya sasagutin? Anong sasabihin niya kay Nanay Elena? Nay, pinalayas po ako ng asawa ko. Nay, wala na po yung bahay natin sa Cebu. Hindi niya kaya. Ang hiya ay parang lason na unti-unting kumakalat sa buo niyang sistema. Ibinulsa niya ang telepono at pinilit na itayo ang sarili. Sumenya siya ng taxi. Ang kamay ay nanginginig pa rin. Hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa matinding pagkabigla. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Napatingin si Astrid sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay malabo dahil sa luhang namumuo sa kanyang mga mata. Saan nga ba? Wala siyang mapupuntahan. Ang mga tinuring niyang kaibigan sa alta sosyedad ay mga kaibigan din ni Ramon. Kahit saang hotel na lang po, kuya. Yung malinis at simple lang. Dinala siya ng taxi sa isang maliit ngunit disenteng hotel sa isang kalyeng hindi pamilyar sa kanya. Nagbayad siya gamit ang perang natitira sa kanyang wallet. Sa loob ng kwarto, ang unang ginawa niya ay isinandal ang likod sa pinto. At doon, sa wakas ay humagulgol. Walang tigil. Walang tunog. Tanging mga luha at ang sakit sa kanyang dibdib na halos hindi niya na makayanan. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang isip niya ay bumalik sa nakaraan. Naalala niya noong nagsisimula pa lang si Ramon sa negosyo, kung paano niya isinuko ang sarili niyang pangarap na magtayo ng maliit na art gallery para suportahan ito. Naalala niya ang pirma niya sa dokumento na nagsasangla sa bahay nila sa Cebu, ang tanging alaala ng kanyang ama. Para sa future natin to, Hon, sabi ni Ramon noon. At si Clarice, paano nagawa ni Clarice ito sa kanya? Naalala niya noong dumating si Clarice sa Maynila. Walang trabaho at walang pera. Pinatira niya ito sa kanilang kondo noon. Ipinagamit ang kanyang mga damit, ipinakilala sa lahat. Tinuring niya itong kapatid. Ito pala ang isusukli sa kanya, gutom. Yun ang naramdaman niya matapos ang ilang oras na pag-iyak. Ngunit wala siyang ganang kumain ng kahit anong masarap. Tumingin siya sa menu ng room service at isang salita lang ang hinanap niya. Lugaw. Nang dumating ang order, isang simpleng bowl ng mainit na lugaw. Naamoy niya ang pamilyar na aroma nito. Ito ang pagkain niya noong bata pa siya. Ang niluluto ng kanyang nanay kapag siya ay may sakit. Sumubo siya. Ang alat ng lugaw ay humalo sa alat ng sarili niyang mga luha na muling pumatak. Sa bawat subo, tila ba may bahagi ng dating Astrid ang nagigising. Ang Astrid bago ang glitz and glamour ng Makati. Ang Astrid na simple lang ang pangarap. Ang Astrid na Valenzuela. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ma'am Astrid, si Yaya Glo po ito. Itago niyo po itong address na to. May mga dokumento po kayong kailangan dito. Napatitig si Astrid sa mensahe. Si Yaya Glo, ang matandang kasambahay na mas matagal pa sa kanya sa bahay ng mga De La Cruz. Si Yaya Glo na laging tahimik sa isang tabi. Anong mga dokumento ang sinasabi niya? Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Maliit, pero sapat na. Kailangan niya ng tulong. Hindi niya ito kakayanin mag-isa. May isang pangalan na pumasok sa kanyang isip. Isang kaibigan mula sa kolehiyo. Isang taong matagal na niyang hindi nakakausap, pero alam niyang mapagkakatiwalaan. Nanginginig pa rin ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang pangalan sa kanyang contacts. Huminga siya ng malalim bago pinindot ang call button. Nagring ito ng isang beses, 2 beses. Hello?
Isang boses ng lalaki ang sumagot. Napakagatlabi si Astrid. Mateo? Ilang segundong katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Tila ba pinoproseso ng kausap niya ang kanyang boses. Astrid, anong nangyari sa'yo? Sa tono ng boses ni Mateo, hindi tanong ng simpleng pagkakamusta. Iyon ay tanong ng isang taong nakaramdam na mayroong malaking mali. Pinili nila ang isang maliit na coffee shop sa kanto ng Makati, malayo sa mga lugar na madalas puntahan ni Ramon. Nakatungo si Astrid habang naglalakad papasok. Bawat hakbang, parang may dalang 1,000 kilong bigat ng hiya. Ganito ba talaga siya ngayon? Isang babaeng pinalayas na parang pulubi na humihingi ng tulong? Nakita niya agad si Mateo sa isang mesa sa sulok. Tumayo ito para salubungin siya. Walang paghuhusga sa kanyang mga mata, tanging pag-aalala lamang. Astrid, maupo ka, malumanay niyang sabi. Salamat sa pagpunta, Matt. Nakakahiya, pero pinutol ni Mateo ang sasabihin niya. Wala kang dapat ikahiya. Magkaibigan tayo, di ba? Umorder siya ng kape para sa kanilang dalawa. At doon, sa pagitan ng mga hit-hit ng mainit na kapeng barako, ikinuwento ni Astrid ang lahat. Ang pagtataksil, ang pagpapalayas, ang bahay sa Cebu. Habang nagsasalita, tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang luha, ngunit hindi na ito kasing bigat ng dati. Tila ba sa bawat salitang binibitawan niya, nababawasan ang sakit sa kanyang dibdib. Nakinig lang si Mateo. Taimtim, sa seryoso ang mukha, paminsan-minsan ay tatango. Nang matapos si Astrid, nanatili siyang tahimik ng ilang sandali. Hindi ito kasalanan mo, Astrid, sabi niya sa wakas. At ang mga salitang yon ay parang gamot sa sugatan niyang puso. Sila ang may kasalanan. Pero anong laban ko sa kanya, Matt? Nasa kanya ang lahat. Pera, impluwensya. Nasa iyo naman ang katotohanan, sagot ni Mateo. Mahirap ang laban na ito, hindi ko itatanggi. Pero hindi imposible. Kailangan lang natin ng ebidensya. Biglang naalala ni Astrid ang text message ni Yaya Glo. Ipinakita niya ito kay Mateo. Kumunot ang noo ng abogado. Kailangan mong makuha yan, Astrid, agad-agad. Sumunod na oras, nagkita sila ni Yaya Glo sa isang maliit na parke sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Niyakap ni Astrid ang matandang kasambahay. Salamat po, Yaya, sabi niya. Garalgal ang boses. Walang anuman po, ma'am. Matagal ko na pong nakikita ang ginagawa nila sa inyo, sagot ni Yaya Glo. Iniaabot ang isang maliit na kahon ng sapatos. Mga resibo po yan, mga bank statement. Lahat ng tinatapon ni Sir Ramon sa basura na sa tingin ko'y importante. Itinago ko po lahat. Pagbalik ni Astrid sa coffee shop, agad nilang sinuri ni Mateo ang laman ng kahon. Para sa iba, basura lang ang mga iyon. Ngunit para sa isang abogado, iyon ay ginto. Mga credit card bill sa pangalan ni Clarice. Pero extension ng card ni Ramon. Basa ni Mateo. Mga hotel booking, mga flight ticket para sa dalawa papuntang Palawan. Astrid, ito na yon. Ito ang simula. Habang nagsasalita si Mateo, unti-unting napalitan ng hiya na nararamdaman ni Astrid. Isang bagong damdamin ang pumalit. Determinasyon. Gagawin ko ang lahat, Matt, para mabawi ang sa akin, para sa hustisya. Ngumiti si Mateo, isang nangiting puno ng paghanga. Inilapag niya ang kanyang tasa at inabot ang kamay ni Astrid sa ibabaw ng mesa. Hindi ka nag-iisa dito, Astrid. Lalaban tayo. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang lahat, naramdaman ni Astrid ang init. Ang init ng pag-asa. Ang init ng pakikipagkaibigan. Tumayo na sila para umalis. Pakiramdam ni Astrid ay mas magaan na ang kanyang balikat. Mayroon na siyang plano. Mayroon na siyang kakampi. So ano ang unang hakbang? Tanong niya habang palabas sila ng pinto.
Ang unang hakbang, sabi ni Mateo na may determinasyon sa boses, ay padalhan siya ng summons. Ngumiti si Astrid. Ang unang hakbang patungo sa kanyang bagong buhay. Nagpaalam sila sa isa't isa. Habang naglalakad si Astrid pabalik sa hotel, pakiramdam niya ay kayanan niyang harapin ang bukas. Biglang nag-vibrate ang telepono sa loob ng kanyang bag. Kinuha niya ito, iniisip na baka si Mateo. Ngunit hindi. Isang unknown number, isang mensahe. Binuksan niya ito. Wala itong text, isang litrato lang. Isang litrato niya at ni Mateo na nakaupo sa loob ng coffee shop kanina. Kinuha mula sa malayo. Kasunod nito, isang text message ang dumating. Be careful what you do next. Napatigil si Astrid sa gitna ng daan. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng nagyayelong takot. Nagsisimula pa lang ang laban, pero alam na niyang pinapanood na siya ng kalaban. Ipinakita ni Astrid ang text message kay Mateo. Isang anino ng pag-aalala ang dumaan sa mukha nito. Ito na nga ang sinasabi ko, sabi ni Mateo. Hindi siya magpapatalo ng madali. Gusto mo bang iatras muna natin ang meeting? Huminga ng malalim si Astrid, pinapakalma ang sarili. Ang takot ay nandyan, malamig at matalim. Pero hindi niya hahayaang talunin siya nito. Hindi. Mariin niyang sagot. Kung aatras tayo ngayon, ipapakita nating takot tayo. Tuloy tayo, Matt. Kailangan nating harapin ito. Tumango si Mateo. May paghanga sa kanyang mga mata. Ang meeting ay gaganapin sa isang building na salamin at bakal sa puso ng Bonifacio Global City. Pagpasok pa lang nila sa boardroom, naramdaman agad ni Astrid ang lamig. Hindi dahil sa aircon, kundi sa aura ng lugar. Mahabang mesa na gawa sa maitim na kahoy, mga upuang balat. At sa dulo nito, isang lalaking nakatalikod, nakatingin sa labas ng bintana. Pag-ikot nito, nakita ni Astrid ang isang mukhang tila inukit sa bato. Matalim na mga panga, seryosong mga mata, at isang postura na nagsisigaw ng kapangyarihan. Nakasuot ito ng isang perpektong fitting na navy blue suit. Miss Valenzuela. Mr. Reyes, sabi ng lalaki, walang bakas ng ngiti. I'm Hunter Morales. Please have a seat. Let's not waste any time. Siya pala si Hunter Morales, ang CEO ng Morales Holdings, ang kasosyo ni Ramon sa malaking real estate project na pinag-uusapan nila. Umupo sila ni Mateo. Inilatag agad ni Hunter ang mga dokumento sa mesa. My team informed me about the complication regarding the shares under your name, Miss Valenzuela. Diretsong sabi ni Hunter. Ang boses niya ay kasing lamig ng boardroom. The project is on a strict timeline, and this internal dispute is causing a delay. I want to resolve this quickly. Mr. Morales, my client's shares were acquired using conjugal funds, and any attempt to divest her is illegal. Mahinahong paliwanag ni Mateo. I'm not a lawyer, Mr. Reyes. I'm a businessman. Sagot ni Hunter, ang mga mata ay nakapako kay Astrid. And as a businessman, I see a problem that needs a solution. De La Cruz Holdings is offering to buy you out. It's a very fair offer, considering the circumstances. I suggest you take it. Naramdaman ni Astrid na tila minamaliit siya. Para kay Hunter, isa lang siyang abala. Isang numero sa papel na kailangang burahin. Ang offer na sinasabi niyo, Mr. Morales, ay hindi kahit katiting ng tunay na halaga ng shares ko. Sabi ni Astrid, ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Business is not about sentiment, Miss Valenzuela. It's about numbers. And right now, the number I'm looking at is the cost of this delay. Kung ganoon, hamon ni Astrid, siguro dapat ay kausapin niyo ang partner ninyo, si Mr. De La Cruz. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Tinitigan siya ni Hunter. Tila sinusuri ang kanyang pagkatao. May kakaibang kislap sa mga mata nito na para bang hindi ito ang inaasahan niyang sagot. We need to move forward, giit ni Hunter.
Dito na napuno si Astrid. Tumayo siya ng bahagya. Ipinatong ang mga kamay sa mesa at tiningnan si Hunter ng diretso sa mga mata. Mr. Morales, this isn't just about business for me. This is about what is right. Saglit na natigilan si Hunter. May bahagyang pagbabago sa kanyang mga mata. Isang kislap ng paghanga o pagkagulat. Hindi sigurado si Astrid. Bago pa man may makapagsalita, bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Ramon. May ngiti sa kanyang mga labi. At nakakapit sa braso niya si Clarice. Nanigas si Astrid sa kanyang kinatatayuan. Isang power play. Ipinapakita ni Ramon sa lahat, lalo na sa kanya, na wala siyang pakialam. My sentimental wife, anya. May halong pangaasar habang iginagabay si Clarice sa isang upuan. Still so emotional over everything. Naramdaman ni Astrid ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang kahihiyan ay parang isang alon na gustong lumunod sa kanya, lalo na sa ilalim ng mapanuring tingin ni Hunter Morales. Pinilit ni Astrid na huwag magpakita ng anumang kahinaan sa harap ni Ramon at Clarice. Pinanatili niyang tuwid ang kanyang likod at ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara kahit na sa loob-loob niya ay gusto na niyang sumabog. Hindi ito ang lugar para pag-usapan ang personal nating problema, Ramon. Sabi ni Astrid, ang boses ay matatag sa kabila ng lahat. Tumingin siya kay Hunter. Mr. Morales, I will have my lawyer coordinate with your team directly. Tapos na ang meeting na ito para sa akin. Walang hintay-hintay, tumalikod siya at naglakad palabas ng boardroom, kasunod si Mateo. Hindi niya nilingon si Ramon, pero ramdam niya ang mga mata nito sa kanyang likuran, nanunuya. Paglabas nila ng gusali, saka lang huminga ng malalim si Astrid. Ang kapal ng mukha niya, nanggigigil na sabi ni Mateo. Dinala pa talaga niya ang babaeng yon. Iyon ang gusto niyang mangyari, Matt, ang saktan at ipahiya ako. Sagot ni Astrid, hindi ko ibibigay sa kanya ang gusto niya. Ngunit sa mga sumunod na araw, nalaman ni Astrid na ang ginawa ni Ramon sa boardroom ay simula pa lamang. Isang umaga, habang nagkakape sa maliit na pantry ng hotel, nakita niya ang kanyang mukha sa front page ng isang tabloid na binabasa ng isang staff. Ang headline, Mayaman na asawa, gustong gatasan ng misis sa hiwalayan. Nabilaukan siya. Binili niya ang dyaryo at nanginginig ang mga kamay na binasa ang artikulo. Puno ito ng mga kasinungalingan na siya ay isang gold digger na taga-probinsya, na ipinagpalit niya ang asawa sa isang mas batang lalaki, na ginagamit niya ang emotional distress para makakuha ng malaking pera. May mga quotes pa mula sa mga kaibigang malapit sa pamilya. Hindi lang yun. Sa social media, kumalat ang mga post. Mga larawan niya na kinuha sa mga mamahaling party na may mga caption na nagpapahiwatig na siya ay maluho at walang ginawa, kundi gastusin ang pera ni Ramon. Ang mga dati niyang kaibigan sa alta sosyedad ay biglang nag-post ng mga cryptic message tungkol sa pagiging ahas. Ang bawat salita ay parang suntok. Ang bawat larawan ay parang sampal. Ginagamit ni Ramon ang pinakamalakas niyang sandata, pera at impluwensya para sirain ang kanyang reputasyon. Nagsimula siyang makatanggap ng mga tawag mula sa mga kamag-anak sa Cebu. Pagkatapos, tumawag ang pinakakinatatakutan niya. Anak Astrid? Boses ni Nanay Elena. Puno ng pag-aalala. May mga naririnig kasi ang tita mo dito. May mga chismis daw. Totoo ba yung mga nababasa nila sa internet? Pinilit ni Astrid na maging kalmado ang kanyang boses. Ne, wag po kayong maniwala doon. Kasinungalingan po lahat yan. Gawa-gawa lang po ni Ramon. Pero bakit niya gagawin yon, anak? Ano bang nangyayari sa inyo? Gusto niyang sabihin ang totoo, pero hindi niya kaya. Ang hiya ay bumalik, mas matindi pa kaysa dati. May pinagdadaanan lang po kami. Nay, magiging okay din po ang lahat. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Astrid sa kama.
Pakiramdam niya ay unti-unting sumisikip ang mundo sa paligid niya. Gabi na at hindi pa rin siya makatulog. Binuksan niya ang kanyang laptop, binasa ang mga masasakit na komento mula sa mga taong hindi naman siya kilala. Mukhang pera. Kawawang Ramon. Karma is real, bruha. Isinara niya ang laptop. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na screen. Ang babae sa salamin ay mukhang pagod, malungkot, at talunan. Sino ka na ba, Astrid? Pabulong niyang tanong sa sarili. Ito na ba ang tingin nila sa'yo? Kinabukasan, sinubukan niyang mag-withdraw ng pera mula sa ATM para pambayad sa hotel. Ngunit lumabas ang isang resibo na nagsasabing, "Transaction denied." Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Tinawagan niya ang bangko. "I'm sorry, ma'am," sabi ng babae sa kabilang linya. "But the joint account has been frozen upon the primary holder's request." Napahawak si Astrid sa pader para suportahan ang sarili. Ginawa ni Ramon ang huling hakbang. Pinutol nito ang lahat ng kanyang pinagkukunan ng pera. Ngayon, hindi lang siya sira sa mata ng publiko. Wala na rin siyang kahit isang kusing. Nakatitig lang si Astrid sa ATM. Tila ba kung tititigan niya ito ng matagal ay magbabago ang resulta. Ngunit walang nagbago. Wala siyang pera. Ang huling cash na natitira sa wallet niya ay sapat na lang pambayad sa huling gabi niya sa hotel. Bukas, kailangan na niyang umalis. Pero saan siya pupunta? Tinawagan niya si Mateo. "Matt, he froze the accounts. Lahat," sabi niya. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. "What?" Bulalas ni Mateo sa kabilang linya. "That bastard! Sige, puntahan kita. May extra cash ako dito. Ako na muna ang bahala." "Huwag!" Mabilis na putol ni Astrid. "Huwag, Matt. Sobra-sobra na ang naitulong mo. May utang na loob na ako sa'yo sa legal fees. Ayokong dagdagan pa." "Hindi ito utang na loob, Astrid. Tulong ito ng isang kaibigan." "Hindi. Nakakahiya na." Giit niya. Ayaw niyang maging pabigat kanino man. Ito na lang ang natitira sa kanya. Ang kanyang dignidad. Pagkatapos ng tawag, bumalik siya sa kwarto. Naupo siya sa kama at tinitigan ang telepono. Wala siyang ibang matatawagan. Ayaw niyang gambalain ang ina niya sa Cebu. Ang mga kaibigan niya. Sino nga ba ang mga tunay niyang kaibigan? Napapikit siya ng mariin. Ito na ba yon? Ito na ba ang dulo? Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na pamilyar, ngunit hindi niya inaasahan. Ang opisina ng Morales Holdings. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot din. "Hello? Miss Valenzuela, this is Hunter Morales." Napatuwid ng upo si Astrid. Ang boses nito ay kasing formal at kasing lamig pa rin ng dati. "Mr. Morales, anong maitutulong ko sa inyo?" "My assistant informed me about the smear campaign against you and your current financial situation." Naramdaman ni Astrid ang pag-init ng kanyang mukha. Pati pala siya. Alam na. Ang kahihiyan ay bumalik na naman. "I don't see how that is your concern." "It is my concern when it affects my project." Diretsong sagot ni Hunter. "A public messy divorce is bad for business. But more importantly, I reviewed your profile. You have a degree in fine arts and a background in interior design. You managed the aesthetics for several of De La Cruz Holdings' early projects." Nagulat si Astrid. Saan niya nalaman ang mga yon? "Our new development project requires a design consultant." Patuloy ni Hunter. "It's a temporary position. The pay is good. It will be a legitimate job based on your credentials, not a handout. I need someone who understands the luxury market. I believe you are qualified." Natigilan si Astrid. Isang trabaho. Isang tunay na trabaho. Hindi limos. Isang paraan para makatayo siya sa sarili niyang mga paa. "Bakit? Bakit niyo ito ginagawa?" Nagtatakang tanong niya. Naririnig niya ang isang buntong hininga sa kabilang linya. "Let's be clear, Miss Valenzuela. I am a practical man. I need a consultant.
You need a job. This is a mutually beneficial arrangement. Do you want it or not? Walang pag-aalinlangan sa isip ni Astrid. Ito ang lifeline na kailangan niya. Yes. Tinatanggap ko. Good. My assistant will email you the details. Be at my office tomorrow at 9. Bago pa man makasagot si Astrid, ibinaba na ni Hunter ang telepono. Napahawak si Astrid sa kanyang dibdib, isang hindi inaasahang tulong mula sa isang taong hindi niya aakalaing gagawa nito. Kinabukasan, isinuot niya ang pinakadisente sa iilang damit na dala niya. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa naglalakihang gusali ng Morales Holdings. Pagdating niya sa lobby, may isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Astrid? Lumingon siya. Nakatayo doon si Clarice, nakasuot ng isang mamahaling bestida, may dalang signature bag. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa at isang nangiting mapang-asar ang sumilay sa mga labi nito. Look at you now, sabi ni Clarice. Ang boses ay puno ng huwad na awa. Nabalitaan ko ang nangyari. Nakakaawa ka naman. Kung sana naging practical ka na lang, tinanggap mo na lang sana ang offer ni Ramon. Hindi kumibo si Astrid. Tinitigan niya lang ito ng diretso sa mga mata. Well, nagkibit-balikat si Clarice. Good luck sa kung ano man ang ginagawa mo dito. Trying to beg for scraps, I suppose. Tumalikod na si Clarice at naglakad palayo. Ang mga takong ng sapatos nito ay umalingaw sa malawak na lobby. Sa halip na masaktan, isang matinding galit ang naramdaman ni Astrid. Hindi siya namamalimos. Nandito siya para magtrabaho. Nandito siya para bumangon. Itinuwid niya ang kanyang likod at naglakad patungo sa elevator. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ito. Ang unang linggo ni Astrid sa Morales Holdings ay puro trabaho. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras at atensyon sa mga plano, sa mga materyales, sa mga budget. Ito ang naging kanlungan niya. Isang bagay na kaya niyang kontrolin sa gitna ng isang buhay na wala na sa kontrol. Si Hunter Morales ay profesional. Bihira silang mag-usap tungkol sa mga bagay na hindi konektado sa trabaho. Ngunit binigyan siya nito ng access sa lahat ng kailangan niya, kasama na ang mga financial records ng proyekto. Isang hapon, habang sinusuri ang listahan ng mga supplier, may isang pangalan na pumukaw sa kanyang pansin. Clarice Creations Inc. mo. Napakunot ang noo niya. Ang nakatalang bayad dito ay milyon-milyon para sa design consultation services. Imposible. Walang alam sa design si Clarice at kahit kailan ay hindi niya narinig ang pangalan ng kumpanyang ito. Gamit ang access na ibinigay sa kanya, sinubukan niyang hanapin ang business registration ng kumpanya. Nahanap niya. Itinatag ito 6 na buwan na ang nakalipas at ang nag-iisang pangalan sa board of directors ay si Clarice. Biglang kumabog ang dibdib ni Astrid. Ito ba yon? Ito ba ang paraan nila para maglabas ng pera mula sa kumpanya? Kinopya niya ang mga dokumento sa isang maliit na flash drive at kinagabihan ay palihim na nakipagkita kay Mateo. Inilatag niya ang mga papel sa harap ng abogado. Sinuriri ito ni Mateo ng mabuti at habang tumatagal ay lalong kumukunot ang kanyang noo. Isang shell company, sabi ni Mateo. Itinatag para magmukhang lehitimo ang mga transaksyon, pero ang totoo, ginagamit lang para ilipat ang pera. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw sa iyo, Astrid. Mas malaki ito. Anong ibig mong sabihin? Tignan mo ang mga petsa ng transfer. Turo ni Mateo. Pare-parehong araw, laging Biyernes, at malalaking halaga. This is a pattern. Posibleng money laundering ito. Nanlamig ang mga kamay ni Astrid sa narinig. Money laundering? Ibig sabihin, ang perang ninanakaw ni Ramon ay hindi lang galing sa kumpanya, kundi posibleng galing sa ibang ilegal na gawain. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya, sabi ni Mateo. Isang bank account, isang destinasyon, kung saan napupunta ang pera
Pagkatapos itong dumaan sa Clarice Creations, napaisip si Astrid, paano nila malalaman yon? At bigla, may naalala siya. Isang maliit na bagay na matagal nang nakatago sa kanyang isipan. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Yaya Glo. Yaya, may itatanong lang po sana ako. May naririnig po ba kayo kay Sir Ramon na mga lugar o mga salita na paulit-ulit niyang binabanggit sa telepono? Nag-isip ang matanda sa kabilang linya. Naku ma'am, mahirap po yan. Pero meron po akong laging naririnig sa kanya kapag kausap niya yung mga abogado niya. Isang lugar. Ano po yun, Yaya? Yung transfer to the Caymans po. Palagi niya pong sinasabi niyan. Hindi ko po alam kung anong ibig sabihin noon. Napatitig si Astrid kay Mateo. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Cayman Islands, isang kilalang tax haven. Iyon na yon. Salamat po, Yaya. Malaking tulong po ito. Sabi ni Astrid bago ibaba ang tawag. Astrid, sabi ni Mateo. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na pag-aalala sa mukha ng kaibigan. Kailangan nating mag-ingat. Hindi na lang ito tungkol sa pera o sa bahay mo. Kung totoo ngang money laundering ito, mas delikado ang kinakalaban natin. Pwede itong maging banta sa buhay natin. Naramdaman ni Astrid ang takot na gumapang sa kanyang likuran. Ngunit kasabay nito ay ang mas matinding determinasyon. Ngayon, hindi na lang ito para sa kanya, para na ito sa tama. Hindi ako aatras, Matt, sabi niya. Kinagabihan, hindi mapakali si Astrid sa kanyang hotel room. Ang mga salita ni Mateo ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Delikado, banta sa buhay. Bandang hating gabi, tumunog ang kanyang telepono. Si Mateo. Matt, napatawag ka? Astrid, ang boses ni Mateo ay nanginginig, may halong galit at takot. Pinagnakawan ako. Ano? Anong nawala sa'yo? Hindi pagnanakaw, Astrid. Pinasok nila ang opisina ko. Walang kinuha na kahit anong mamahalin. Pero ang gulo ng mga gamit ko. Hinalughog nila lahat ng files. Hinahanap nila yung mga dokumento natin. Napatayo si Astrid. Ang puso niya ay dumadagundong sa takot. Tama si Mateo. Alam ng kalaban na palapit na sila sa katotohanan. At hindi sila mag-aatubiling gawin ang lahat para pigilan sila. Kinabukasan sa trabaho, hindi mapakali si Astrid. Bawat tunog ng telepono ay nagpapakaba sa kanya. Bawat taong dumadaan sa likod niya ay nagpapatalon sa puso niya. Ang insidente sa opisina ni Mateo ay isang malinaw na mensahe. Alam ni Ramon na may hawak silang ebidensya at hindi ito natutuwa. Hindi niya namalayan na kanina pa pala siya nakatitig sa isang blueprint. Ngunit wala namang pumapasok sa isip niya. May problema ba, Mrs. Valenzuela? Napapitlag si Astrid nang marinig ang boses ni Hunter Morales sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita itong nakatayo. May hawak na tasa ng kape. Ang mga mata ay seryosong nakatingin sa kanya. Wala po, Mr. Morales. May iniisip lang. Palusot niya. Hindi ito kumibo. Ngunit tinitigan lang siya na para bang nababasa nito ang nasa isip niya. You've been distracted all day. Your work is suffering. Kung may problema ka sa labas na nakakaapekto sa trabaho mo, sabihin mo sa akin. Nag-atubili si Astrid. Ayaw niyang isali ang ibang tao sa gulo niya. Pero ang takot ay naroon at kailangan niya itong ilabas. May mga banta po akong natatanggap. Mahina niyang pag-amin. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Hunter, pero may bahagyang pagtigas sa kanyang panga. Anong klaseng banta? Ikinuwento niya ang tungkol sa pagpasok sa opisina ni Mateo. Habang nagsasalita siya, nakikinig lang si Hunter, hindi nagsasalita. Nang matapos siya, tumango ito. I understand. Tapusin mo na ang trabaho mo. Ihahatid kita pauwi. Naku, hindi na po kailangan.
Nakakahiya naman. Mabilis niyang tanggi. Hindi yon pakiusap, Miss Valenzuela. It's an instruction, sabi ni Hunter sa pinal na tono at tumalikod na ito at bumalik sa sarili niyang opisina. Nang gabing iyon, sa loob ng sasakyan ni Hunter, namayani ang katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng radyo at ang ugong ng makina. Bakit mo to ginagawa? Basag ni Astrid sa katahimikan. Gaya ng sinabi ko, ayokong maapektuhan ang proyekto ko. Sagot ni Hunter. Ang mga mata ay nasa daan. Hindi lang yon. Alam kong hindi lang yon ang dahilan. Bumuntong hininga si Hunter. My family. We were betrayed by a business partner before. A man we treated like family. He took everything. My father almost lost his will to live. Napatingin si Astrid sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bahagi ni Hunter na hindi ang malamig na CEO. Nakita niya ang isang anak na nasaktan. I hate bullies. Patuloy ni Hunter, mas mahina ang boses. And I hate people who use their power to crush others. What your husband is doing, it's not just business. It's personal. And it's wrong. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Astrid na gumaan ang kanyang pakiramdam. May nakakaintindi sa kanya. Hindi siya nag-iisa sa paniniwalang mali ang ginagawa ni Ramon. Ang pagod at puyat ng mga nakaraang araw, kasama ang biglaang pakiramdam ng kaligtasan, ay unti-unting nanaig sa kanya. Hindi niya namalayan. Ang ulo niya ay dahan-dahang bumagsak sa gilid at nakatulog siya. Nagising si Astrid sa katahimikan. Nakaparada na pala ang sasakyan sa harap ng hotel niya. Napatingin siya sa kanyang balikat. Nakapatong doon ang itim na suit jacket ni Hunter. Napalingon siya sa driver's seat. Naroon si Hunter, hindi natutulog, kundi tahimik na nagtatype sa kanyang laptop na nakapatong sa kanyang mga hita. Ang ilaw mula sa screen ang tanging nagbibigay liwanag sa loob ng sasakyan. Naramdaman siguro niyang gising na si Astrid dahil tumigil ito sa pag-type at tumingin sa kanya. Sorry, nakatulog ako. Nahihiyang sabi ni Astrid, inaayos ang sarili at inaalis ang jacket. It's fine. You look tired. Simpleng sagot ni Hunter. Salamat. Sa lahat. Taos-pusong sabi ni Astrid. Tumangulang si Hunter. Bago pa man makababa si Astrid, biglang nagring ang telepono niya. Si Yaya Glo. Hello Yaya, gabi na po ah. Ma'am Astrid. Ang boses ng matanda sa kabilang linya ay puno ng takot, halos pabulong. Ma'am, tulong! Yaya, anong nangyayari? Ayos lang po ba kayo? Nalaman niya ma'am, nalaman po ni Sir Ramon na tinutulungan ko kayo. Papunta siya dito. Sabi niya, mag-uusap daw kami. Yaya, umalis po kayo dyan ngayon din. Hindi na po aabot ma'am. Nandito na siya sa labas. Biglang may narinig si Astrid na malakas na kalabog sa kabilang linya na parang sinirang pinto. Yaya, Yaya Glo! Isang sigaw. Pagkatapos, katahimikan. Naputo lang tawag. Napatitig si Astrid sa telepono. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang pakiramdam ng kaligtasan ay biglang naglaho, napalitan ng dalisay na takot. Anong nangyari? Tanong ni Hunter na kanina pa pala nakamasid kay Astrid. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito mula sa pagod tungo sa matinding takot. Si Yaya Glo. Si Ramon. Pinuntahan siya. Halos hysterical na sabi ni Astrid. Kailangan nating pumunta doon. Kailangan niyang tulong. Walang tanong-tanong. Agad na pinaandar ni Hunter ang sasakyan. Ang kalmadong pagmamaneho kanina ay napalitan ng bilis at tensyon. Saan? Tanong niya. Ibinigay ni Astrid ang address ng staff house kung saan nakatira si Yaya Glo, isang maliit na subdivision na hindi kalayuan sa mansyon ni Ramon. Habang nasa biyahe, paulit-ulit na sinusubukang tawagan ni Astrid ang numero ni Yaya Glo, ngunit wala nang sumasagot.
Please, Yaya. Sagutin mo. Please. Pakiusap niya sa kawalan. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat pulang ilaw sa traffic light ay parang isang pagsubok sa kanyang katinoan. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang iba't ibang masasamang posibleng mangyari sa matanda. Kasalanan niya ito. Kung hindi niya idinamay si Yaya Glo, hindi ito mapapahamak. Pagdating nila sa subdibisyon, halos tumalon palabas ng sasakyan si Astrid bago pa man ito tuluyang huminto. Tumakbo siya patungo sa maliit na bahay ni Yaya Glo. Bukas ang pinto, bahagyang nakawangwang at may mga bakas ng sapilitang pagpasok. Yaya Glo, sigaw ni Astrid. Pagpasok niya, ang una niyang nakita ay si Ramon. Nakatayo ito sa gitna ng sala at sa sahig, nakaupo si Yaya Glo. Umiiyak habang pinupulot ang mga nagkalat na gamit. Astrid, sabi ni Ramon, tila hindi nagulat na makita siya. May isang nangisi sa kanyang labi. What a surprise! Hinahanap mo rin ba ang mga tinatago ng matandang ito? Hayop ka, Ramon! Anong ginawa mo sa kanya? Galit na sigaw ni Astrid. Akmang susugurin ito. Ngunit bago pa siya makalapit, isang kamay ang pumigil sa braso niya. Si Hunter. Sumunod pala ito sa kanya papasok. Tumingin si Hunter kay Ramon. Ang mga mata ay malamig at mapanganib. Tapos na ang pag-uusap ninyo. Umalis ka na. Tumawa si Ramon. At sino ka para utusan ako? This is a family matter. It becomes my business when my consultant is being harassed. Matigas na sagot ni Hunter. Humakbang siya paharap, na tila isang pader sa pagitan ni na Astrid at Ramon. Leave now! Mayroong awtoridad sa boses ni Hunter na kahit si Ramon ay tila natinag. Sinamaan niya ng tingin si Hunter, pagkatapos ay si Astrid, at sa huli ay si Yaya Glo. Hindi pa tayo tapos, sabi niya, bago tuluyang tumalikod at naglakad palabas. Nang makaalis si Ramon, agad na dinaluhan ni Astrid si Yaya Glo. Yaya, ayos lang po ba kayo? Sinaktan ka ba niya? Umiling-iling ang matanda, pinupunasan ang mga luha. Hindi po, ma'am. Naghalughog lang po siya. Hinahanap daw po niya yung mga ninakaw ko daw sa kanya. Niyakap ni Astrid si Yaya Glo. Patawarin niyo po ako, Yaya. Nadawit pa po kayo dito? Huwag po kayong mag-alala, ma'am, sabi ng matanda. Kumalas sa yakap. Kahit takot, may determinasyon sa kanyang mga mata. Para po ito sa tama. May kinuha si Yaya Glo mula sa ilalim ng isang natumbang unan sa sofa. Isang maliit na bagay. Isang USB flash drive. Noong nalaman kong papunta na siya, paliwanag ni Yaya Glo, itinago ko po agad ito. Ma'am, habang naglilinis po ako sa opisina niya, minsan ay iniiwan niyang bukas ang computer niya. May mga audio files po doon, mga recording ng mga usapan niya sa telepono. Kinopya ko po. Nanginginig ang kamay na inabot ni Astrid ang USB. Ito na ang ebidensyang kailangan nila. Ang huling pako sa kabaong ni Ramon. Laban lang po, ma'am, sabi ni Yaya Glo. Hinawakan ang kamay ni Astrid. Para sa tama. Ang katapatan ng matanda sa gitna ng panganib ang nagbigay kay Astrid ng pinakamalakas na sandata. Hindi lang ang USB, kundi ang lakas ng loob na tapusin na ang laban. Tumingin siya kay Hunter, na tahimik na nakamasid sa isang tabi. Isang tingin ng pasasalamat. Biglang tumunog ang telepono ni Astrid, si Mateo. Astrid, nasaan ka? I have urgent news. Nandito ako kila Yaya Glo. Anong nangyari? Tumawag ang abogado ng pamilya de la Cruz, sabi ni Mateo, at may pagkaapurahan sa kanyang boses. Nagpatawag sila ng isang emergency board meeting in 2 days. Ang agenda, to strip you of all your remaining rights and shares in the company. Napatigil si Astrid, 2 araw. They're making their final move, patuloy ni Mateo. This is it, Astrid. Ito na ang huli at nag-iisang pagkakataon natin para ilabas lahat ng hawak natin. Hawak ni Astrid
Ang USB, 2 araw. Ito na nga ang huling laban. Ang sumunod na 48 oras ay tila isang kisap mata at isang walang hanggan. Lahat ng sabay-sabay. Ang maliit na hotel room ni Astrid ay naging kanilang war room. Ang mesa ay puno ng mga dokumento, mga tasa ng kape at mga yellow pad na may mga sulat ni Mateo. Si Hunter, sa kanyang sariling kusa, ay sumama sa kanila. Hindi siya nagsasalita ng marami, ngunit ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang kapanatagan. Ang matalas niyang isip sa negosyo ay nakatulong sa kanila na ikonekta ang mga transaksyon sa mga timeline ng proyekto. Paulit-ulit nilang pinakinggan ang mga audio recording mula sa USB. Ang boses ni Ramon ay umalingaw-ngaw sa kwarto. Mayabang, malinaw, at walang pakialam. Ilipat mo na sa account ni Clarice. Yes, the full amount. Wala siyang alam. She's too naive. The Cayman's transfer is set. Make sure it's clean. Ayokong may sabit. Bawat recording ay isang patunay. Bawat salita ay isang pako. Sa gitna ng kanilang paghahanda, habang si Astrid ay halos hindi na kumakain at natutulog, may biglang kumatok sa pinto. Nagkatinginan sila ni Mateo. Hindi sila nag-order ng kahit ano. Dahan-dahang binuksan ni Astrid ang pinto. Nakatayo doon ang kanyang ina, si Nanay Elena, may dalang isang malaking bayong at isang maliit na maleta. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Nay, gulat na sabi ni Astrid. Paano? Naramdaman ko. Simpleng sagot ng kanyang ina at niyakap siya ng mahigpit. Naramdaman kong kailangan ako ng anak ko. Sa yakap na yon bumigay si Astrid. Umiyak siya sa balikat ng kanyang ina. Inilabas ang lahat ng takot at pagod na kinimkim niya. Hindi nagtanong si Nanay Elena tungkol sa kaso. Hindi niya pinuna ang mga dokumento na nagkalat. Pumasok lang siya sa maliit na kwarto at sa isang iglap, ang lugar na puno ng tensyon ay nagkaroon ng pakiramdam ng isang tahanan. Naglabas siya ng mga baon niyang pagkain mula sa Cebu, ang paboritong adobo ni Astrid. Ang amoy pa lang nito ay sapat na para pakalmahin ang nagwawala niyang puso. Habang sina Astrid, Mateo at Hunter ay nagpupuyat, si Nanay Elena ay tahimik lang sa isang tabi. Ipinagtitimpla sila ng kape. Pinipilit si Astrid na kumain. Ang kanyang tahimik na suporta ay mas malakas pa sa anumang salita. Dumating ang araw ng board meeting. Nakatayo si Astrid sa harap ng salamin. Suot niya ang isang simpleng itim na bestida, isang damit na sumisimbolo sa kanyang pagluluksa sa dati niyang buhay, ngunit isa ring uniforme para sa digmaan. Maayos ang kanyang buhok at may bahagyang kolorete sa kanyang mukha. Tumingin siya sa kanyang mga mata. Wala na doon ang takot. Napalitan na ito ng isang matatag na determinasyon. Lumapit si Nanay Elena sa kanyang likuran. Inayos nito ang kwelyo ng bestida ni Astrid. Anak, sabi niya, ang mga kamay ay nakahawak sa balikat ni Astrid. Ano man ang mangyari sa loob ng kwartong yan, tandaan mo kung sino ka. Humarap si Astrid sa kanyang ina. Isa kang Valenzuela, matatag at may dangal. Niyakap ni Astrid ang kanyang ina ng mahigpit. Ito na ang huling basbas na kailangan niya. Ito ang kanyang baluti. Sa lobby ng gusali, naghihintay na si Mateo. Kasama niya si Hunter. Handa ka na? Tanong ni Mateo. Tumango si Astrid. Handa na. Naglakad sila patungo sa malaking pinto ng boardroom. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang tibok ng kanyang puso. Ito na yon. Nang nasa harap na sila ng pinto, huminto si Astrid para huminga ng malalim. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message galing kay Hunter. I bought you some time, but you have to do the rest. Good luck. Napakunot ang noo ni Astrid. I bought you some time. Anong ibig niyang sabihin? Tumingin siya kay Hunter ngunit ngumiti lang ito ng bahagya at tumango na tila nagsasabing, kaya mo yan. Bago pa man siya makapagtanong, bumukas na ang pinto. Iniluwan nito ang mahabang mesa na napapaligiran
ng mga seryosong mukha ng buong angkan ng De La Cruz kasama na ang patriarka. At sa kabilang dulo, nakaupo si Ramon, may ngiti ng isang siguradong panalo. Pumasok si Astrid, taas noo. Ang laban ay magsisimula na. Ang hangin sa loob ng boardroom ay mabigat at halos mahirap hingahan. Nakaupo sa dulo ng mesa si Don Ricardo de la Cruz, ang ama ni Ramon. Isang lalaking may buhok na kulay pilak at mga matang nakakita na ng hindi mabilang na mga laban sa negosyo. Sa paligid niya ay ang kanyang mga kapatid at mga anak, ang buong konseho ng pamilya de la Cruz. Si Ramon, sa tabi ng kanyang abogado, ay mukhang kampante. Si Clarice ay wala roon. Ito ay laban ng mga pamilya. Nagsimula ang abogado ni Ramon. Ang boses niya ay malakas at puno ng kumpiyansa. Ipinipinta si Astrid bilang isang pabigat sa kumpanya. Isang emotional liability na ang personal na galit ay nakakasira sa negosyo. Inilatag niya ang alok na bilhin ang shares ni Astrid sa napakababang halaga bilang isang pinal na kasunduan. Ito ay para sa kapakanan ng kumpanya. Pagtatapos ng abogado, para sa pangalan ng De La Cruz. Tahimik lang si Astrid. Hinayaan niyang matapos ang lahat ng kanilang sasabihin. Hinayaan niyang ilabas ni Ramon ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Nang sa wakas ay tumahimik ang kwarto, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Mayroon ka bang sasabihin, Astrid? Tanong ni Don Ricardo. Ang boses ay walang emosyon. Ito na ang pagkakataon niya. Tumayo si Astrid at sa tabi niya, tumayo rin si Mateo. Meron po, Don Ricardo. Sagot ni Astrid. Ang boses ay kalmado ngunit malinaw. Hindi po ako nandito para humingi. Nandito po ako para ibunyag ang katotohanan. Sinimulan ni Mateo ang presentasyon. Inilatag niya ang mga dokumento, isa-isa. Ang mga bank statement, ang mga credit card bill ni Clarice, ang mga hotel booking. Ang mga ito ay patunay ng paulit-ulit na pagtataksil gamit ang pera ng kumpanya. Paliwanag ni Mateo. Ngumisi lang si Ramon. Personal na gastusin. Maraming mayaman ang gumagawa niyan. Hindi iyan krimen. Hindi natinag si Astrid. Tama ka, Ramon. Hindi iyan ang krimen. Nagbigay siya ng senyas kay Mateo. Ang susunod na inilatag ni Mateo ay ang mga dokumento ng Clarice Creations Inc. at ang mga bank transfer patungo dito. Ito, sabi ni Astrid. Ang boses ay tumaas ng bahagya. Ang krimen. Ipinakita niya kung paano inilalabas ang milyon-milyong piso mula sa proyekto nila ni Mr. Morales patungo sa isang kumpanyang walang ibang layunin kundi ang maging sisidlan ng ninakaw na pera. Nagsimulang magbago ang mga ekspresyon sa kwarto. Ang pagkayamot ay napalitan ng pag-aalala. Si Don Ricardo ay humigpit ang hawak sa kanyang baston. Mga paratang na walang basihan. Sigaw ng abogado ni Ramon. Wala kayong patunay na si Mr. De La Cruz ang nag-utos niyan. Sigurado ka? Tanong ni Astrid at tumingin siya ng diretso kay Ramon. Kinuha ni Mateo ang isang maliit na speaker at ikinonekta ito sa kanyang laptop at pinindot niya ang play. Ang boses ni Ramon ang pumuno sa tahimik na kwarto. Malinaw, walang duda. Ilipat mo na sa account ni Clarice. The Cayman's transfer is set. Wala siyang alam. She's too naive. Natahimik ang lahat. Ang kumpiyansa sa mukha ni Ramon ay biglang naglaho, napalitan ng pagkasuklam at gulat. Tumingin siya kay Astrid. Ang mga mata ay nanlalaki. Hindi niya inaasahan ito. Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay nanggaling kay Don Ricardo. Ang mukha ng matandang lalaki ay dahan-dahang nagbago. Mula sa seryosong pakikinig, naging ito ay isang maskara ng matinding pagkadismaya. Ngang hiya, hindi siya tumingin kay Astrid, hindi siya tumingin sa board. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa iisang tao lamang, ang kanyang anak. Dahan-dahang tumayo si Don Ricardo. Ang bawat galaw niya ay mabigat. Ang katahimikan sa kwarto ay halos nakakabingi. Tumingin siya kay Ramon.
Ang mga mata ay puno ng lamig na tila kayang magpayelo ng apoy. You are a disgrace to this family. Isang pangungusap lang, pero mas matalim pa ito sa kahit anong kutsilyo. Mas mabigat pa sa kahit anong parusa. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang dalawang lalaking nakauniforme, mga pulis. Napatayo si Ramon. Anong ibig sabihin nito? Isang detective ang lumapit sa kanya. Mr. Ramon de la Cruz, inaanyayahan ka naming sumama sa presinto para sa ilang mga katanungan tungkol sa inyong kumpanya. Mayroon na po kaming search warrant. Napatingin si Ramon kay Astrid. Ang mga mata ay puno ng galit at hindi makapaniwala. Ngayon ay naiintindihan na ni Astrid ang text message ni Hunter. Binigyan sila nito ng sapat na oras para magpresinta, habang siya naman ay tinawagan na ang mga awtoridad. Natapos na ang laban. At sa gitna ng kaguluhan, habang si Ramon ay kinakausap ng mga pulis, nakatayo lang si Astrid, tahimik. Hindi siya nakaramdam ng saya. Hindi siya nakaramdam ng paghihiganti. Ang naramdaman niya lang ay isang malalim at mabigat na paggaan ng loob. Sa wakas, tapos na. Ang sumunod na ilang buwan ay lumipas na parang blur para kay Astrid. Si Ramon ay tuluyan ng kinasuhan para sa money laundering at iba pang mga kaso ng korupsyon. Si Clarice ay nakulong din, nakaharap sa kaso ng pagiging accomplice. Ang De La Cruz family, sa ilalim ng pamumuno ni Don Ricardo, ay gumawa ng paraan para linisin ang kanilang pangalan. At bilang unang hakbang, ibinalik nila ang lahat ng ari-arian ni Astrid, kasama na ang bahay sa Cebu. Pero kahit nakuha na niya ang hustisya, pakiramdam ni Astrid ay may malaking butas pa rin sa kanyang puso. Ang kanyang penthouse sa Makati, na puno ng mga alaala, ay parang isang malamig at malaking kahon. Wala na doon ang init at sigla. Isang araw, habang nakatitig siya sa view ng Makati mula sa kanyang bintana, gumawa siya ng isang desisyon. Ibinebenta niya ang penthouse. Lahat ng mamahaling gamit, ibinenta din niya. Sigurado ka, Astrid? Tanong ni Mateo, na ngayon ay halos araw-araw na niyang kasama. Pinaghirapan mo yan. Hindi ko pinaghirapan, Matt. Kasama ko si Ramon nung kinuha namin yan. Sagot ni Astrid, at isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kailangan kong magsimula ulit, mula sa simula. At hindi iyan ang simula ko. Umuwi si Astrid sa Cebu. Sa kanyang bahay. Ang bahay na may hardin. Ang bahay na may mga alaala ng kanyang ama. Sa piling ng kanyang nanay Elena. Doon niya sinimulan ang paghilom. Hindi siya nagmadali. Bawat sulok ng bahay ay tila may kwento. Ang lumang duyan sa ilalim ng mangga. Ang lutuan sa kusina. Ang bawat sandali, kasama ang kanyang ina, ay nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Minsan, habang nag-aayos siya ng hardin, may tumawag sa kanyang telepono, si Hunter. Hi Astrid, kumusta? Ayos lang, nagpapahinga. Sagot niya. Nasa Cebu ako. Bakit ka napatawag? May business meeting kasi ako dito. Just wanted to check in. Wala bang bumubulabog sa'yo? Nangiti si Astrid. Alam niyang nagsisinungaling ito. Walang business meeting si Hunter sa Cebu. Gusto mo bang magkape? Tanong niya. Sure. Saan? Nagkita sila sa isang coffee shop malapit sa dagat. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng ginintuang kulay sa ulap. Hindi sila nag-usap tungkol sa kaso. Hindi sila nag-usap tungkol kina Ramon at Clarice. Nag-usap sila tungkol sa mga simpleng bagay, sa pangarap ni Astrid na magtayo ng sarili niyang art gallery. Sa mga plano ni Hunter para sa kumpanya niya. Alam mo, sabi ni Hunter, habang nakatingin sa mga batang naglalaro sa buhangin, gumagawa ng sandcastles. Sometimes, you have to let the waves wash away the old one to build something stronger. Napangiti si Astrid. Isang tunay na ngiti. Ang una sa mahabang panahon. Tama ka, sabi niya. Hindi sila nagmadali. Hindi niya hiniling na manatili si Hunter
Hindi rin siya nagtanong kung may pag-asa pa bang magkaroon ng sila. Ang mahalaga ay ang sandaling iyon. Dalawang tao, nagbabahagi ng tahimik na sandali ng pag-unawa at pag-asa dahil alam niya sa kanyang puso na ang pagmamadali ay nagdala sa kanya sa pagkakamali dati. Ngayon, gusto niyang dahan-dahan, gusto niyang sigurado. Habang naglalakad pabalik si Astrid sa bahay, naramdaman niya ang malamig na hangin sa balat niya. 1 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang lahat. Ngayon, sa wakas, pakiramdam niya ay malaya na siya. 1 araw, habang siya ay nagtuturo sa isang painting workshop para sa mga bata sa kanyang bagong naitayong art studio na gawa sa isang bahagi ng kanyang bahay sa Cebu, tumawag si Mateo. "Astrid, may balita ako," sabi nito. "Gusto kang makita ni Ramon." Napatigil si Astrid. "Si Ramon? Bakit?" "Gusto ka raw niyang makausap. Last time, bago ang hatol niya." "Anong gusto niyang pag-usapan?" "Hindi ko alam, pero mukhang importante. Gusto mong pumunta?" Napakagatlabi si Astrid. Ang mga alaala ng sakit at galit ay biglang sumigla. Ang kaisipang makita ulit si Ramon ay nagdulot ng lamig sa kanyang tiyan. Ngunit may bumulong sa kanyang puso. Kung gusto niyang tuluyang makalaya, kailangan niyang harapin ang huling bahagi ng kanyang nakaraan. Sa isang silid na walang bintana, sa loob ng kulungan, naghihintay si Astrid. Ang pader ay kulay abo. Ang hangin ay mabigat. Bawat segundo ay parang isang martilyo na tumatama sa kanyang puso. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Ramon. Ngayon, wala na ang kanyang mamahaling suit. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mukha ay payat at may mga bakas ng pagod at kawalan ng pag-asa. Hindi na ito ang Ramon na kanyang nakilala. Hindi na ito ang Ramon na mayabang at makapangyarihan. Ito ay isang lalaking durog. Naupo siya sa harap ni Astrid na may rehas na naghihiwalay sa kanila. "Salamat! Salamat at pumunta ka," mahina niyang sabi. Ang boses ay garalgal. Hindi nagsalita si Astrid. Tinitigan lang niya ito. Ang sakit, ang galit, ang pagtataksil. Lahat ng yun ay umusbong muli sa kanyang puso. Ngunit kasabay nito ay mayroong awa. Alam kong galit na galit ka sa akin," sabi ni Ramon. At yumuko ito. Tila hindi makatingin sa kanya. "At karapat-dapat lang yon. Wala akong ibang ginawa kundi saktan ka. Niloko kita. Nagnakaw ako." Nagpatuloy siya. Pero sana alam mo na hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko kay Clarice. Mahal ko siya. Pero ang ginawa ko sa'yo, ang paggamit ko sa'yo, ang pagkuha ko sa bahay niyo, yan ang pinagsisisihan ko. Napakagatlabi si Astrid. Ang mga luha ay namuo sa kanyang mga mata. Hindi niya akalaing maririnig niya ang mga salitang yon. "Ginawa ko yon dahil sa takot," patuloy ni Ramon. "Takot na mawala ang lahat. Takot na hindi ako maging sapat. Laging hindi sapat para kay Papa. Hindi sapat para sa pamilya. Yan ba ang totoo? Ang Ramon na laging mayabang at kampante ay merong nakatagong takot?" "Hindi ako humihingi ng tawad, Astrid," sabi niya. "Alam kong hindi mo ako kayang patawarin, pero sana, sa pag-amin ko kahit paano, magkaroon ka ng kapayapaan." Isang mahabang katahimikan ang namayani. Pinakinggan ni Astrid ang bawat salita. Hindi niya naramdaman ang pagpapatawad, hindi pa. Pero naramdaman niya ang paglaya mula sa galit na matagal nang bumabalot sa kanya. Tumayo si Astrid. Naglakad siya papalapit sa rehas. "Sana mahanap mo rin ang kapayapaan mo, Ramon," sabi niya. Hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang sarili. Para tuluyan ng tapusin ang lahat. Paglabas niya ng kulungan, ang sariwang hangin sa labas ay tila isang malaking paghinga ng ginhawa. Nakatayo doon si Mateo, naghihintay. "Okay ka lang?" tanong ni Mateo.
Tumango si Astrid. Oo, ngayon. O, sa mga sumunod na linggo, inilaan ni Astrid ang kanyang sarili sa pagtatayo ng kanyang art studio sa Cebu. Ito ang kanyang pangarap na matagal nang nakalimutan. Ngayon, binibigyan niya ito ng buhay. 1 taon matapos ang lahat, sa isang mainit na hapon, si Astrid ay abala sa pag-supervise ng construction ng isang maliit na gusali. Sa tabi ng kanyang studio, ito ay magiging isang support center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, isang lugar kung saan sila ay makakahanap ng lakas at paggabay. Ang pondo ay nanggaling sa mga ari-ariang nabawi niya kay Ramon. Okay na ba ang placement ng signage, Miss Valenzuela? Tanong ng foreman. Okay na po. Salamat, sagot ni Astrid at ngumiti. Biglang may yumakap sa kanyang likuran. Ang isang braso ay pumulupot sa kanyang bewang at isang pamilyar na amoy ang kanyang naamoy. Si Hunter. Mukhang busy ka na naman. Bulong nito sa kanyang tenga. Palagi, sagot ni Astrid at humarap sa kanya. Ngumiti siya. Hindi na ito ang ngiting puno ng pait. Ito ay ngiting puno ng saya at kapayapaan. Niyakap niya si Hunter. Ang relasyon nila ay naging dahan-dahan, walang pagmamadali. Bawat hakbang ay maingat, batay sa respeto at pagtitiwala. Naglakad sila patungo sa isang bahagi ng lupa na walang laman, sa likuran ng support center. Dito, nakatayo ang isang malaking blueprint na nakalagay sa isang easel, isang bahay. Hindi isang mansyon sa Makati, hindi isang lumang bahay sa Cebu, isang bagong bahay. Isang bahay na kanilang pinaplano. Hinawakan ni Hunter ang kanyang kamay. Mahigpit. Tumingin siya sa mga mata ni Astrid. Ready for our new beginning? Tumingin si Astrid sa blueprint. Tumingin siya sa support center. Tumingin siya sa kanyang art studio. Tumingin siya sa mga mata ni Hunter. At sa wakas, naramdaman niya na buo na ulit ang kanyang puso. Yes, sagot niya. At ang nangiti niya ay mas maliwanag pa sa araw. Absolutely. Ang simoy ng hangin mula sa dagat ay dumadampi sa mukha ni Astrid habang nakatayo siya sa veranda ng bago nilang bahay. Sa kanyang tabi, si Hunter ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Hindi ito ang malaking mansyon na dating pinangarap niya, kundi isang masayang tahanan na puno ng tawanan at pagmamahalan. Sa loob ng 2 taon, marami nang nagbago. Si Ramon, matapos makulong, ay sinubukan ang lahat para makalaya. Ngunit ang mga ebidensya, kasama na ang mga recording ni Yaya Glo, ay naging matibay. Napagtanto niya na ang kanyang pinakamalaking kalaban ay hindi si Astrid, kundi ang kanyang sariling pagmamataas at kasakiman. Minsan, nakatanggap si Astrid ng isang sulat mula sa kanya. Isang sulat na hindi humihingi ng tawad, kundi nagpapahiwatig ng pagtanggap sa kanyang kapalaran. Hindi na kailangan ni Astrid na sagutin pa yon. Ang kapatawaran ay nasa loob na niya. Si Clarice, matapos makulong ng maikling panahon, ay lumabas na isang bagong tao. Napilitan siyang magsimula ulit mula sa wala. Minsan, nakita siya ni Astrid sa isang karinderya sa kanto. Tahimik na kumakain. Hindi sila nagkatinginan. Hindi na rin kailangan. Ang karma ay gumawa ng sarili nitong paraan.